Good day everyone! My name is Ala Jones Lakinon. Kami ang magtatalakay sa mga natatanging diskurso sa wika at panitikan. Narito ang mga kahulugan ng diskurso. Ang diskurso ay tumutukoy sa verbal na komunikasyon tulad ng konversasyon. Ito ay mga unit ng linguistika na binubuo ng iba't ibang pangusap. Sa ibang salita ay salita-salitaan, conversation, argument, o pananalita o figures or speech. Ito rin ay paraan ng pagpapahayag, pasalita man o pasulat na pangangahulugang pakikipagtalastasan. Ang diskurso ay interaktibong gawain tungo sa isang mabisang paglalahad ng mga informasyon. Narito ang dalawang uri ng diskurso. Una, ang struktural. Ito ay tumutukoy sa isang particular na unit ng lingwahe at wika. Halimbawa dito sa instruktural, ang pang-abay ay nakikilala dahil kasama ito ng isang pandiwa, pang-uri o isa pang pangusap na binubuo ng parirala. Sa functional naman, ito ay tumutukoy sa isang tiyak na focus sa gamit ng wika na kung saan maaari itong humantong sa mas malawak na pangkalahatang function ng wika. Dito naman tayo sa teorya ng diskurso. Una, ang speech act theory. Ang speech act theory ay isang teorya kung saan sangkot ang isang kilos o galaw sa pag-unawa sa pagpapakahulugan ng isang diskurso. Meron siyang tatlong component. Una ay ang locutionary. Ang locutionary ay ang akto ng pagsasabi ng isang bagay. Ito ay naipapakita sa pagtatanong, ay nagsasagot sa mga tanong, pagbigay ng mga informasyon, pagbigay ng kahulugan at paglalarawan at iba pa. Pangalawa ay ang elocutionary. Ang elocutionary naman ay nahihinuhang sa pag-unawa sa aktong ito na pagtatagumpayan ang pagkamit ng communicative component, tinatawag din na pragmatic component na nai-involve sa abilidad ng isang speaker upang piliin ang angkop na variety ng wika para sa isang tiyak na sitwasyon o sosyal. Ang panghuling component ay ang akto ng perlocutionary. Ang perlocutionary o ang pagsasabi ng isang bagay na kadalasang nagdudulot ng mga consequence sa damdamin at isipan ng tagapakinig. Letter V, ang ethnolography of communication. Una ay ginagamit ng mga kasangkapan mula sa antropolohiya upang mapag-aral ang verbal na interaksyon sa setting nito. Pangalawa ay nauukol sa pag-aaral ng mga sitwasyon, gamit, pattern at tungkulin ng pagsasalita. Narito ang mga halimbawa ng iba't ibang technique na maaaring makamit sa participant observation. Una, ang introspection, paggamit ng intuition. Pangalawa, ang deduct observation o ang participatory observation ng interaksyon sa komunidad. Pangatlo, ang interviewing o ang isa-track yarn na interaksyon verbal sa mga membro ng komunidad. Ang letter C, ito ay ang pragmatic theory. Dito ay ang pag-aaral sa mga paraan kung saan konteksto ay nakaka-epekto sa kahulugan. Letter D, ito ay ang interactional linguistic. Dito naman, pinag-aaralan kung paano ang mga tao ay nakililikha ng kahulugan sa isang verbal na interaksyon, kung paano tayo nakikibahagi sa isang kaalaman ng kultura.
Letter E, contextualization cues. Ang grammar at referential na katangian ng grammar ng pakikipagbigay ng interpretasyon, isa upang makabuo ng panginginuha.